Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na siya with evidence na ko po. Davao City may sariling passport na. Hala ka! Naku po! May maiinggit na naman yan. Knowing Davao City daw ang most dangerous city ayon kay Trillanes. Baka si Trillanes mas ma-insecure na naman sa ang Davao City, the first city in the Philippines na may passport. Ano bang klaseng passport to, kabibig? Baka Republic of Mindanao na ito patungo Nako mga kabibig, kailangan mong malaman to at kailangang maka-avail ka sa bagong passport ng Davao City. On the other hand, inis na inis ang mga bashers ni Bibi Sara. Kasi si Bibi Sara nag-Halloween costume na Snow White. Sa beauty pa ni Bibi Sara, Snow White na Snow White. At todo sayaw pa si VP Sara sa bagong kanta ni Taylor Swift. Swift ba? Inis na inis ang mga bashers. At si VP Sara naman, I'm sure, ginawa ito ni VP Sara pang-asar sa mga bashers. Oo, para ma-high blood kayo. Insecure na insecure. Sabi nila, ano ba yung VP Sara? Ang ginagawa lang sa buhay, pasayaw-sayaw. Bakit? Wala bang chance si VP Sara kumanta, sumayaw? Yung iba nga, may time para magbangag, suyop-suyop. Diba? VP Sara, sayaw lang, mag-costume ng Snow White, big deal nyo na. Baka insecure ka at gusto mo rin sumayaw na parang Snow White. Before ka maasar, face the mirror at yung pagmumukha mo ba, kamukha mo ba si Snow White? Ito kabibig ha, ito yung unang topic natin tungkol sa Davao City na passport. Meron namang manggigiliiti sa galit dyan. Meron naman sabihin na, nako, fake news yan. Paano maging fake news? Ito bibig ha, makinig tayo. Davao Tourist Passport sa HTX 2025. Ilulunsad ang Davao Tourist Passport sa darating na HTX 2025 ngayong Oktubre 28 sa Grand Regal Hotel. Ang Davao Tourist Passport ay bahagi ng isang inisyatibo upang ipalaganap ang turismo sa Davao at paigtingin ang kabuuang karanasan ng mga bumibisita sa lungsod. Ito ay isang booklet na nag-aalok ng eksklusibong mga benepisyo, diskwento, at access sa iba't ibang tourist attractions at karanasang pangturismo sa Davao City. Sa tulong ng Davao Tourist Passport, magiging mas maginhawa, kapanapanabik, at sulit ang pagbisita ng mga turista. Magkakaroon sila ng pagkakataong matuklasan ang mga lokal na produkto, kainan, at destinasyon habang nakakatipid sa kanilang paggastos. Bukod dito, makatutulong din ito sa mga lokal na negosyo at komunidad dahil mas marami ang mahihikayat na bumisita at tumangkilik sa mga atraksyon ng Davao. Sa kabuuan, ang Davao Tourist Passport ay hindi lamang isang booklet. Ito ay isang susi sa mas makulay, makabuluhan, at di malilimutang karanasan sa Davao City. Wow, very good. Galing ng tourism strategy ng Davao City para mas lalong makilala ang Davao City, para mas lalong maraming turistang pupunta sa Davao City. Ito yung initiative nila na gumawa ng Tourist Davao City Passport. Diba? Ang talino ng tourism dyan. Tourism, sino ang yung gumawa ng concept na ganito? Naku po, may magagalit naman ito. Sabihin niyo naman, ano ba yan? Ano ba yung Davao na yan? Nagpauso na rin ng passport. Gusto talaga nilang humiwalay sa Pilipinas. Mag-isip ka muna ha. Ang sinabi dito, ito Davao Tourist Passport to be launched tomorrow at HTX 2025. The Davao Tourism Association data, sila pala, will launch the Davao Tourist Passport tomorrow. So ang Davao Tourism Association or data, sila yung magla-launch ng Davao Tourist Passport ngayong araw na to. During the HTX 2025 at the Grand Regal Hotel,
an initiative aimed at strengthening Davao City's growing reputation as one of the country's top travel destinations. The passport valid from January 1 to December 1, 2026. Ooh. Is designed to encourage more tourists to explore Davao's attractions while promoting the products and services of data member establishments. It will feature curated tours, promotions, and discounts highlighting hotels, restaurants, and tourist-related businesses across the city. According to Davao Tourism Association or DATA, the project reflects its commitment to engage and support members in marketing and tourism development. Both data members and non-members are encouraged to participate in the initiative. This project embodies our shared goal of making Davao shine even brighter. The Davao Tourism Passport was first presented during Data's general membership meeting earlier this year and is expected to serve as a key promotional tool for local tourism in 2026. Wow! Ito pala yung kabibig. Naku po, meron namang magagalit nito. O, tingnan nyo. Ganda! In fairness, ha? In fairness. Oh, wow! Ito, may gap of, sample lang to ha, may 10% discount room rate, gap, family resort. Wow! O, tingnan nyo. Wow, ito. Diba? Galing. Galing talaga ng initiative ng data. In fairness, pinag-iisipan talaga. Oy, huwag yung i-bash to kasi nakakatulong ito sa ekonomiya ng bansa natin. Sabihin nyo naman, ano ba yung Davao na yan? Papauso. Ito yung initiative nila para to promote their local tourism. Tapos mga businesses nila yan. Yung ibang syudad, mag-isip din kayo. Ay, si BBM, ano bang ginawa ni BBM to promote tourism sa Pilipinas? Meron bang programa ang DOTR? Buti pa ang Davao nakagawa ng inisyatibang katulad nito. Diba? Palakpakan naman natin ang Davao Tourism Association or DATA. Galing! Dahil sa pamumuno ni Mayor Basti Duterte at ang mga congressman ng Davao City. Grabe. Astig. Astig na astig talaga ang Davao City. Oy, one of the cleanest city, safest city, hindi lang sa Pilipinas, kundi whole world. Tapos ngayon, nagpauso ng Davao Tourist Passport. Paano yan? Sino may magagalit na naman yan. Mas lalo nating asarin itong next nating topic kung saan sumasayaw si VP Sara. Sumasayaw ang ating Vice Presidente at inis na talaga ang mga bashers niya. Sinayawan lang ni VP Sara ang mga bashers niya. Ito Yan kabibig ha. Ito yung pagsayaw ni VP Sara. At super inis na inis ang mga basher. Pasensya na kayo. VP Sara yan. Snow White, VP Sara yan. Diba? Killing mo VP Sara. Diba? It means hindi stress si VP Sara. Diba? Hindi pumangit si VP Sara. Kasi, Vice Presidente, may magandang report sa kanyang OVP office. Tapos, sabi nga ni Senator Win Gatchalian, nagagalingan siya sa programa ng Office of the Vice President. Kaya, bumoto siya na taasan ang budget ng OVP. Bakit ako mai-stress kung maganda ang programa ng OVP at maraming senador ang gustong tumulong sa kanya para pagandahin lalo ang programa ng OVP? Diba? Tawa ka lang dyan, VP Sara. Deserve mo yan. Na for at least few minutes or few times na sasayaw ka, tapos makita ito ng mga kokak, ibabash kanila. Ano ang sabi mo, VP Sara, sa mga pangit? VP Sara, ano ang iyong masasabi sa mga pangit? Ito na, okay, guys. Recently sinabi ni Torre na pag-addict daw pangit.
naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So, ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo adik. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag adik ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Natawa si VP Sara. Unang-una, bago yung kakatawanan ha, unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Ano? Wala. Kaya nga po ang bukogi ng mga pulis dito pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan ba ako? Malamang papangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan kasi di ba, na lang yan. Recently sinabi Diba? Diba? Ang ganda ni VP Sara. So, Snow White talaga siya, kabibig. Huwag ka nang mag-react dyan. Wala ka nang magagawa. Snow White talaga si VP Sara. Inasal lang kayo. At kayo naman galit na galit. Gustong manakit. Yan. Galitin pa kayo ni VP Sara. Grabe naman. Ang mga netizen gumawa agad ng picture na ito. There's kayo nga, sabi na isang netizen dito, ito daw, lagyan nyo na ng caption, sabi ni, title please, sabi ni Sarsuela sa politika. Title please, Snow White and the, may mga answer dito, Wicked Witch of the North, and the Hunchback of Notre Dame, Snow White and the Little Dwarfism, gabi naman mga, Snow White and the Penguin. Sabi ni Sarsuela, pinasagot niya. O kayo, Snow White and the First Lady. Yun ang dapat. Snow White and the First Lady. Wala naman problema. In fairness, maganda naman si F. Eliza Marcos. Opo. Di ba? Ay, nako. So mga kabibig, yun lang po ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong opinion regarding sa ating mga latest trending news na ang Davao City may Davao Tourist Passport? Palakpakan natin, big achievement yan ha. As in, marami ang mga Davaoenos at hindi Davaoenos ang excited dyan. Nako, mas lalong mapropromote ang Davao City ha. Mas maraming pupuntang mga turista dyan dahil sa mga pakulo ninyo. Yun na kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Sabi na iba, si VP Sara, Snow White? Ito talaga? Oo. Snow White si VP Sara. Costume nga O ikaw, manamin ka muna. Kumpara sa mukha ni VP Sara. Baka ikaw yung... Ay, ewan ko. Bye everyone. See you next time.